Nubia V80 Max. Max sa design, Max sa specs. Wait lang, kay Nubia ba to o kay Samsung? Andito sa akin si Samsung S25 Ultra. Andito naman si S26 Ultra. Mas malaki pa si V80 Max kaysa kay S25 Ultra? Well, si V80 Max ay merong super dark screen, 6.9 inches. It's so big, so massive. Marami kang pwede makita. Mas meron siyang 120Hz max refresh rate, 6,000 mAh max battery. Kailan Beans, di ba may AI to, mas malupit to? May AI din po si Nubia. Ayan o, AI input, AI filter. Guys, meron siya dedicated slot dito just for the AI. Grabe na pala yan, Beans. Ouch. Bakit mo ginawa yun, Vince? Kasi guys, matibay po ito na phone. Hindi lang po si Honor X90 matibay ngayon, pati na rin po si Vivo, pati na rin po si Nubia V80 Max. This is a very durable glass at the front. Na kahit ihulog mo ng ihulog, hindi ito siya mababasag agad or may scratch. Na kahit ihulog mo ng ihulog, ouch, sakit mo nun. Hindi ito siya mababasag, oh. Joke lang. Okay pa rin siya. Dax din yung performance, almost 400,000 points sa Tuto benchmark. Dax din yung RAM, 8GB. Dax din yung kanyang storage, 128GB of ROM. Ngayon ang tanong, ibebenta mo na ba yung S25 Ultra mo ni Samsung? De, joke lang guys. Mag-review na po tayo ng Start ng taon, dami. Mag-review na tayo ng Nubia V80 Max. It's been you're watching Unbox Diaries. Ooh. Reverse video. Ganda na reverse video, ha? Ano plastic na to? Plastic ba to? Ito pala. So ito ang itsura ng box niya, V80 Max. Ni Nubia. With AI na po yan. 6,000 mAh battery, 6.9 inches. May IP64 water and dust resistance pa siya. Okay, so buksan na natin siya. Here we go. And this is the phone. Napakaganda, guys. Meron siya mabang colors, no? Ito yung mga colors niya. I swear, parang sobrang mas ginagalingan na po ng mga cellphone makers ngayon ang itsura ng mga phones nila. Mas trendy, mas ginaya. And underneath, we're getting jelly case. Ang ganda, oh. Hey, welcome to your new phone. Meron siyang manual, meron siyang warranty card, may Type-C cable, at meron siyang 22.5 watts fast charging charger included in the box. Meron pa siyang SIM ejector pin. And that's pretty much it. Nice. Now, first things first, ang kanyang itsura ay bongga. Talagang kamukha ni S25 Ultra. Mas round lang siya ng konti. Parang feeling ko parang A-series to. Pero compare kay S25 Ultra. I-compare naman siya kay S26 Ultra. Ay, dito yung kay Samsung, guys. Kay itel naman. Ito yung walang piso deal. Hindi ba ito yung piso deal, ah? So yes, ito po yung kanyang itsura. You got the 3 cameras at the back na vertical. 1, 2, 3. Parang feeling ko guys, yung isa ay dummy camera lang. Yes, dalawang camera lang po siya. And that is a 50 megapixel rear camera. Meron siyang 2 megapixel depth camera. At yung isa ay dummy camera lang. Sa harapan naman ay 16 megapixel selfie camera. Pero guys, megapixel is not equal to quality. Now, ang big selling factor talaga ng phone na to is yung kanyang design. Although feeling ko talaga, ginaya talaga yung mga phones ni Samsung. Hindi to matidinay ni Nubia, parang meron siya pinagayahan, which is mas safe sa kanilang kind of business. Kasi nga kapag gumagawa ng sarili mo, minsan hindi tinatangkilik agad. That is why if you wanna sell immediately, gaya ka ng something na familiar na. Which is surprisingly, isa sa mga strengths ni Nubia. Paano niya na sobrang nagaya tong mga Samsung phones, even in quality? Guys, when you get a hold of it, talagang feeling mo sobrang premium, yung matte finish sa likod, akala mo glass back. Seryoso guys, kapag sa malayo, parang feeling mo talaga isa siyang mamahaling Samsung phone na A-series, A56, mga ganun. Para siyang Samsung S25 FE, mga ganun. Pero sa sobrang murang halaga lang, you can have this kind of design. Tapos, mas pinatibay pa nila. Well, ito actually yung sinabi sa akin ni Nubia, no, na itest ko daw siya ng paulit-ulit, ng ganyan. Kasi yun yung kanyang strengths, guys. Na matibay na po siya. Although masakit sa puso pagka ginagawa ko yun. Yung iba kasi parang sakto lang. Ako kasi parang jerry rig. Pero ang sabi din sa akin ni Nubia, hindi siya kasing tibay ni Honor X90. Although matibay po siya, it cannot last long sa mga sobrang mainit, sobrang lamig na tubig, sobrang extreme temperatures, at syempre sa sobrang taas na bagsak. Mga 1.5 meters daw to 2.5 meters yung kanyang height na pwede mong i-drop ng paulit-ulit, which is okay na. Tapos meron pa siyang IP64 water and dust resistance. Pwede pa siya maulanan, matalsikan, pagpawisan, at walang problema yon. Huwag lang malublob sa tubig guys ng sobrang tagal. Pero usually hindi naman siya nangyayari na madalas. At least mangingisda ka. Like mo dala yung phone mo, tapos biglang nahulog sa bulsa mo. Ang mahalaga, alam mo na sobrang tibay ng phone mo.
at magtatagal siya for many years at mag-enjoy ka. In terms of entertainment, feeling ko magugustuhan mo to kasi meron siya 6.9-inch huge massive display. That's 6.9 inches in comparison kay Samsung S25 Ultra, although malaki din po yung kay Samsung since super lit naman ang bezels ni Samsung, kaya ganyan po siya. In comparison kay Samsung S25 Ultra, guys, they actually have both the same size of 6.9 inches. Pero in terms of the dimensions, talagang mas malaki ng konti itong si V80 Max kaysa kay S25 Ultra simply because sobrang nipis ng bezels ni S25 Ultra at mukhang mas malapad siya ng konting-konti lang. Pero overall, mas malaking phone tong si V80 Max. It's also taller, which means kapag ka naka-landscape ka ng ganyan, naglalaro ka ng games, oh my God, mas marami kang space to work with. Konti lang ang sinasakop na inyong daliri. Mas marami kang pwede makita. At the same time, naabot mo pa rin yung mga ibang spells. Yun lang, isa lang yung kanyang speaker, sa ilalim lang po, down-firing pa. Pero meron naman siyang headphone jack dito, just in case you want that extra privacy when watching movies. Tama-tama sa Vivo V80 Max. Kasi, bibili ka na naman din, bili ka na ng malaki para mas malami ka makita. Kitang-kita mo sa idol. Tsaka di siya ganun kabigat guys, oh. Yan, kunwari nakahiga kang ganyan. Bakit? Walang ibang reviewer na gaganyan. Marami nagtatanong sa akin, Vince, paano siya pag one-handed? Mabigat ba siya? May nagtatanong talaga. Wait lang Di siya masakit guys. Legit. At saka naka-close ko rin siya. Hindi siya ganun kalap. Parang mas matangkad siya guys. Kapag nanonood ka ng mga movies, talaga may immerse ka. Malaki siya, may lapad na, especially kapag malapad talaga sa mukha mo. Yun lang guys, kapag meron ka pinapanood na medyo private, medyo malaki po siya, makikita ng katabi nyo. Mahirap takpan, masyadong ducks. Line display niya po is 120Hz refresh rate na, very smooth po to. Kapag ka nag-navigate ka sa screen, very smooth. Napaka-smooth ng galawan, especially sa Facebook. Yun nga lang, 720p display lang po siya. Is that a big deal breaker for you? Parang hindi naman. Klaro pa rin sa inyo. And at the same time, hindi power hungry po ang 720p display compared sa 1080p or higher. Save more money, save more energy, consume the same content. Now in terms of yung kanyang speed, I would say na mabilis na po siya for what it provides for the price. Nga pala no, naka Unisoc T7250 processor po siya. Yes, Unisoc po ginamit dito para makatipid. Medyo nagmamahal na yung RAM ngayon. Pero nagulat ako na 8 gigs of RAM pa rin ang binibigay sa atin ni Nubia. Kasi for me, kulang na kulang talaga yung 4 gigs of RAM. Especially in 2026, where games are more demanding. More apps are more demanding. Kung nag-edit ka pa, CapCut, kailangan mo ng malaking RAM guys. Uy, maganda pang edit guys malaking screen, sakto na yung bilis, matagal pa maubos yung battery. Magandang combo yun 6,000 mAh plus 720p display lang po siya. Very good combo. The display is also very bright. Wow, this is impressive. This is even brighter than the V70 Max last year. Talagang sobrang bright niya guys. At kaya naman pala 780 nits of brightness po siya. Yung kanya Max guys wala po tong HDR just like mga high-end phones. But still, 780 nits in a very dark environment is very bright. Kadalasan mga nasa 600, 500 nits lang po yung mga ibang entry-level phones, but this one, 780 na or almost 800. Giving you extra brightness, extra contrast, extra color, lalo na kapag ka medyo maraming ilaw sa paligid nyo, medyo papangit yung quality ng image or video na pinapanood nyo. Nice! Akala mo parang wala masyadong upgrade. Nung nakita yung specs, parang, anong bago dyan? Yung pala nakatago guys. Nandito pala siya. Now for playing games, ito po yung tsura niya. Guys, sa Mobile Legends, umabot siya ng ultra graphics sa map quality, HD resolution, high frame rates na super. Pero mag-ingat kayo guys kasi nga, in terms of sa performance na nakita ko, umabot siya ng 60 FPS kapag wala masyadong nangyari. Pero kapag medyo rambulan na, kapag nagka-clash na, marami siya ng effects na nangyari sa screen, medyo mag-frame drop siya ng konti, especially kapag mainit po yung lugar nyo. Kasi yung cooling po nito guys ay hindi po siya ganun ka-okay. Wala pa siya mga VC cooling dito like yung mga advanced Nubia phones or Red Magic phones. Now in-game, ma-appreciate mo siya sa kanyang sheer size ng kanyang display. So para na to, if you're a casual player na gusto ng more immersion, mag-enjoy ka dito. But if you're a pro player na kailangan mo ng matinding galawan, nakakasabay yung phone dapat sa inyong galawan, kailangan mo ng isang gaming phone talaga. Which is coming soon. Baka si Nubia Neo coming soon yan. HOK! Meron pa pala nito. High FPS, meron po siya at ultra resolution. Ito ba yung itsura ng gameplay niya? Now sa Call of Duty naman, ito ay sobrang importante sa akin ito. Ganda kasi ng graphics ng game na to. Surprisingly, meron po siyang medium graphics at max frame rates. Kaya lang, in-game, napansin ko, hindi po siya talaga umaabot ng 60 FPS. Mga 30 FPS lang to or even lower sa medium graphics. That's why binaba ko sa low graphics lang. Pero very playable naman po siya. No problem whatsoever para sa akin. Nga lang, don't expect na sobrang matindi siya, sobrang smooth siya. Sa akin lang, if you really want yung mas magandang graphics, mas smooth, mukhang kailangan mo na mag-upgrade sa Nubia Neo series. And even though meron po siyang 120Hz refresh rate, ang kailan talaga ng kanyang processor is up to mga ganito na talaga, mga 30, 40 FPS. At wag yun naasahan si Genshin Impact dito, mahirapan siya ng todo.
Kahit low graphics pa yan. Sa camera naman, syempre, mas okay talaga siya kapag maganda yung sunlight. Outside with ample amounts of light, you will get really detailed, really sharp photos, pero hindi mid-range level or flagship guys. Syempre pang entry level po yung itsura niya. Pero para sa akin, decent na po siya, okay na po yung color. Hindi po ganun ka-natural yung dating para sa akin Medyo process talaga siya. And makita mo talaga na sobrang process na siya kapag ka low light na. Meron mga over-sharpening na nangyayari. Pero masyado akong critical dito kasi nga entry level lang po siya. If you only need a camera para mag-photo ng mga packages, mga delivery, Wi-Fi password, nakasulat sa blackboard nyo, okay naman siya guys. Selfie naman, maganda yung selfie niya. Yun nga na may over-processing talaga nakita dito. Pero, yeah, maganda naman. Basta maganda yung ilaw nyo guys. Kasi ito, meron akong mga studio lights dito. Ayun lang. If you want to do selfies, tumapat ka sa window nyo na merong sunlight sa labas. Ang ganda po ng effect nun. Try nyo. And this is the vlog test on this phone. Kamusta naman yung quality? Kamusta naman yung sound? Meron siya konting beautification, May konting processing lang po sa mukha ko. Pero, maganda. Pwede na mag-vlog dito. Malaki pa yung display. Very nice. Up to 1080p. 30 frames per second lang po siya. Sa selfie and sa rear. Oh, by the way, wala siyang EIS dito. Wala po siyang electronic image stabilization sa video. So meaning kapag naglalakad ka, medyo mauga po yung paglalakad dito. Na meron siya mga AI features dito. AI input, AI memory, AI filter, AI live translation kapag meron ka pa nabanood na Korean movie, gusto mo siya ma-translate agad. Meron siyang ganun dito. Meron siyang AI notepad dito or AI summarize. Kung meron kang sobrang haba dyan na text, mas gusto mo lang i-summarize ng mabilis na mas madali yung kanyang format basahin, meron po siyang ganun dito. At meron na rin po siyang Google Circle to Search. Just hold the bar sa ilalim, circle nyo lang kung ano yung gusto nyo sa screen, and you can instantly look it up kay Google or kay Gemini. Built-in na rin po si Gemini dito, so walang problema dyan. Ngayon, ang tanong, dapat mo na bang palitan ang S25 Ultra Samsung mo? Para lang po to sa mga tao na gustong mag-upgrade from their very, very old, very slow, very small phones na matagal na nilang hawak, na matagal nilang sinasagad at hindi na-upgrade. Para to sa mga tao na gusto yung entertainment first, kasi malaki yung kanyang screen, malaki yung battery, okay na yung performance, at napakatibay pa niya. Yun nga lang, in terms of yung kanyang updates, baka wala siya masyadong updates guys kasi nga entry-level phone na po siya. If you really want yung updates, mga future updates, you need to shell out a little more. Siyempre, for better experience, for better gaming, for better camera, pero bonggang-bongga talaga yung design. Ito talaga yung parang pinanatuwa ko sa kanya. You can finally have this kind of design at a very affordable price. Naalala ko yung pinakamurang ganitong design ay si S26 Ultra, which costs about 8,000 pesos, 9,000 pesos. But now, you can have that for even less. And if that's important to you, na proud ka ilabas ang phone na to, pang tawag, pang picture-picture, then go for it. Basta alam mo ang pinapasukan mo. All I can say is, ginagalingan na po ni Nubia this year, last year, or even the year before, medyo kulelat yung mga phones nila. This year, hopefully, mas galingan pa. Abangan nyo yung Nubia Neo 5 series natin. Coming soon na po yan ako guys. Kung ako sa inyo, mag-subscribe ka na, hit the bell icon. The next big gaming phone is right around the next corner. And as always, I was Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh.